Blessed morning po sa ating lahat. Good morning po. Ayan, pwede ba natin batiin yung katabi natin ng magandang umaga? Good morning, itihan po natin. Ayan, thank you my Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon sa oras po na ito. Praise the Lord. At salamat din po, last Sunday, yung wife ko po ang nag-take over dito sa pulpit, kaya glory to God po. And this morning po, tayo po ay papatuloy po sa ating pag-aaral dito sa ating topic na Love Today. No? Handa na ba tayong makinig ng salita po ng Panginoon? Okay. Kailan po dapat pinapractice ang love? Today. Today. Okay. Every day. Yan. Every day, today, every day. Kaya sabi natin, if we want to be like Christ, we must love now, not later. Yan po yung emphasize ng ating series po for this month, no? Ang pag-ibig ay dapat po pinapractice po sa bawat araw at ngayon. Okay? And last week, diniscuss natin yung loving our family. Ngayon naman po, ang topic po natin is love today, forgive today. Ano? Love today, forgive today. Alam niyo po, ang pagpapatawad ay isa sa mga gawain ng lahat ng Christian, no? Na sinasagawa natin sa iba't ibang pagkakataon. Sometimes every day. Kahapon nga po, meron kaming youth discipleship dito. Dahil wala akong maiwan doon sa dalawa ko pong anak, ay hawak-hawak po sila kahapon. At habang nag-discipleship kami, sabay sila umiyak. Kaya, ang gulo na lang namin. Pero, by the grace of God po, is nakaraos naman po kami at naiintindihan naman po nila. And then, nung pauwi na kami, siyempre, hindi ako pwedeng magalit kasi nasarap na yung mga yun. Of course, hindi pwedeng pagalitan yung mga bata pag nasarap na yung tao. Pero, ang ginawa ko, nung pauwi na kami, yung nasasakyan kami, sabi ko, Nathan, yes, of course, Nathan lang naman pwede makaintindi, si Kaiden naman hindi. Sabi ko, Nathan, hindi maganda yung ginawa mo kanina, iyak ka ng iyak. Hindi nakapag-focus si Papa sa pagtuturo. Sabi niya, sorry Papa. Sabi sa akin. Sabi ko, wala na akong magawa, ano? Sabi ko, message ko yun bukas pinapatawad na kita na. Kaya po, alam niyo po, yung pagpapatawad from time to time ay na-experience natin. Kasi we live in a very imperfect world, no? Sa family, sa trabaho, sa tao na nakasalumuha po natin, di ba? And from time to time, nakakagawa ng hindi maganda yung mga tao sa paligid natin. And even po, tayo po, ay nakakagawa din tayo ng hindi maganda sa kapwa po natin. Kaya, we should practice po ang pagpapatawad. Kaya, kahit, lalong-lalo na po sa mga mag-asawa, no? Yung great lover is a great forgiver. Tama ba? So mag-asawa from time to time ay nagkakaroon ng konti, kaya lagi tayong magpatawad. Kaya love today, we should practice forgiveness every day. Amen po ba? Amen. And forgiveness is one of the expression of love na madalas nating dinay-delay. Di ba yung pagpapatawad? Ay, saka na lang magpapatawad. Saka na lang ako hingi ng tawad, no? Now, magbigay lang po ako ng several reasons sa inyo. Bakit po tayo minsan dinidelay natin yung pagpapatawad? Reasons why people often delay forgiveness. Pansin niyo po ba minsan, di ba? Hindi natin nire-release, binibigay yung pagpapatawad sa kapwa natin. Minsan po because of hurt and pain, dahil nasaktan tayo. Lalong-lalo na pag deep yung ating yung ginawa po sa atin, no? Kumbaga, forgiveness can feel like letting go too soon, especially when the wound is deep. People may forgive that forgiving minimizes the pain or make offense acceptable. Para bang mabigat yung ginawa mo at pag nagpatawad ka, sasabihin mo, para bang sinasabi mo na, okay, tanggap ko na yung ginawa mo. Diba? Parang ganon. And sometimes, because of our pride and ego, di ba? Dahil
Dahil nga, parang ayaw natin magbigay ng forgiveness, and parang ayaw natin mag-release ng ating pagiging makasarili po. And pangatlo po is yung threat and detection. Alam nyo ba na mas yung pagpapatawad, minsan hindi tayo nagpapatawad kasi nagbibigay tayo ng hadlang sa ating mga sarili na para hindi na tayo higawan ng masama. Naranasan niyo na po ba yan? Kasi, di ba, pag sinasabi natin, pag pinatawad ko to, pwedeng mamihasa ito. Kaya minsan, ayaw natin magpatawad kasi parang is our defense mechanism para hindi na tayo gawa ng masama. And sometimes po, emotional memory. Ano ibig sabihin po? Mas natatandaan ng tao yung mga mabibigat na masamang nangyari sa kanya kaysa dun sa mga gandang nangyari po sa kanya. Tama ba? Sino dito ang merong mga naalala po sa buhay natin na parang bang ginawa sa atin ang kapwa natin na hanggang ngayon, naalala pa rin po natin? Tama? Mas minsan naalala ng tao yung mga hindi maganda, negative experiences natin sa buhay. That's why we delay forgiveness kasi nga nasaktan na ako dati eh. Pero parang ayaw ko lang magpatawad, ayaw ko lang maulit. Parang ganun po. Pero, alam niyo po, nakakatuwang isipin, habang pinapaliban natin ang pagpapatawad, mas lalo nating dinadala ang bigat sa ating sarili, ang galit at sama ng loob, unti-unting sumisira sa ating kapayapaan. Pag dinidelay natin yung pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay higit na para sa nagpapatawad kaysa pinapatawad. Ito ay paglaya ng sarili mula sa pagkahawak ng nakaraan. Sa madaling salita po, pag tayo hindi tayo nagpapatawad, tayo ang mas nahihirapan. Naalipin tayo ng mga nakaraan natin. No? Kumbaga nakakulong tayo doon sa mga past experiences natin. Bigyan ko ngayon ng example po, no? Si Bruce Wilkinson po, meron siyang book na 70 times 7. Di ba yung si Peter? Ilang beses dapat magpatawad. Diniscuss niya po dito yung about forgiveness. And one of the story po dito sa book na ito, na isang pangalan na babae, pangalan niya ay Dawn, at niloko siya ng asawa niya. Sinaktan siya, at nagloko yung asawa niya. Nagkaroon ng third party yung asawa niya. And of course, in the process, hindi niya agad pinatawad yung asawa niya. And tiniis na naman niya, nagsama sila, hindi sila nag-divorce, pero dala-dala niya po yung bigat ng ginawa ng asawa po niya. Dinala niya yung bigat, hindi siya lumayas, pero yung nangyari sa kanya po, ito po yung nangyari sa kanya. Nagkasakit siya at nagkaroon siya ng maligna, cancerous na lumala sa kanyang katawan, no? Nagpa-opera siya, naging successful naman po yung operation niya, pero sobrang bigat, sobrang hirap ng pagpa-process niya doon sa karamdaman po niya. At ito po yung ito po yung kanyang conclusion, no? Sabi niya, I believe I would have never gotten that sick. Nung gumaling na siya, sabi niya, naniniwala ko na hindi ko nakuha yung sakit sana na yon kung nagpatawad ako sa asawa ko agad. And got rid of my unforgiveness in my heart years ago. Sa madaling salita, pag hindi tayo nagpatawad, hindi tayo nag-release ng pagpatawad, may malaking epekto po ito. The Bible tells us, pag meron tayong kinikip na sin, unforgiveness, sa puso natin, it hinders the blessing of God. And sometimes po, kumbaga physically, nakaka-apekto po ito sa ating buhay. Even, magdudulot po ito ng karamdaman po sa atin. Now, ano po ba ang definition ng Bible po sa forgiveness? Ang Webster po, define yung forgiveness, yung tumigil ka sa pagkagalit mo. Pinapatawad na kita. Kasi, kaya titigan ko na yung galit ko sa iyo. Yun yung Webster
definition. Sa psychology naman, ito yung consciously decide to release feeling of resentment. Para bang, dahil gusto mo lang lumaya, di ba, ganun naman sa psychology, di ba? Parang gusto mo lang lumaya doon sa inyong paghihinagpis, i-release mo yung forgiveness. Pero, maganda naman yung mga definition na yun, yung mga bagay na yun. Pero alam niyo po, ang biblical forgiveness is letting go. Letting go. No? Ibig sabihin, parang may utang sa'yo at yung utang na yon hindi mo na pababayaran. Parang gano'n. Yung utang na yon ay hindi mo na pababayaran. Ikaw yung, di ba, for example, may malaking utang sa'yo, 100,000, hindi mo na pababayaran. Ganun yung pagpapatawad. Pero of course, hindi naman po literal po yun, no? Pero, letting go. Ganun po, biblical. Si Jesus, ganun po yung pagpapahayag po niya. Okay? Doon sa mga, may utang, huwag kayo matuwa na doon sa sinabi ko po sa inyo. Kaya, ang pagkakaiba, no, ng Webster psychological definition at ang Bible, ang biblical forgiveness po, done in sacrificial love, like Christ what did, not for selfish benefits. Kasi for example po ito, hindi ka na magagalit kasi para hindi ma-apekto sa araw-araw mo, mag-release ka ng feeling of resentment para din sa sarili mo yan. Pero alam niyo po, biblical forgiveness is para bang absorbing the pain, the cause of what happened, and you let it go. That is the meaning of forgiveness. Hindi po siya centered sa sarili. Tingnan niyo po sabi ng Bible, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maigitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali. Ang pag-ibig na po ay hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob. Ibig sabihin po, yung pag-ibig ay gracious act, no? Is a gracious act by a Christian who bears no ill will or threat of revenge or injury suffered, instead offering forgiveness, exchange of the offense. Forgiveness motivated by sacrificial love, which is perfectly modeled by Christ at the cross. Yun po ang pagpapatawad. Amen po ba? Ang pagpapatawad ay hindi, ganito po, para maintindihan niyo po, no? Bago ko pumunta doon sa passage natin, ang pagpapatawad ay hindi pagsang-ayon o pagpayag doon sa maling ginawa. Yung condone, the wrongdoing. Hindi po ganun pagpapatawad. Tinatawad na kita at okay lang, gumawa ka ng mali. Hindi ganun. Ang pagpapatawad ay hindi pagpapanggap na parang walang nangyari, pagkakasala. Hindi ganun. Ang pagpapatawad. Kaya nga forgiveness is not forgetting It's not forgetting, no? Forgiveness, ang pagpapatawad ay hindi pagpayag na basta ka na lamang samantalahin ng iba. Ibig sabihin, pinatawad na kita, okay lang na gawan mo ulit ako ng pagkakamali. Hindi ganon. Ang pagpapatawad ay hindi rin po pagpapawalang sala ng walang pagkakilala sa pagkakamali o pagsisisi. Hindi ganon po. Pero ang pagpapatawad po is letting go. No? Not condoning do sa mga maling bagay, but you absorb the pain and let the pain, no? Para bang, Lord, sinusuko ko to sa inyo, sa iyong paanan. Okay. Amen ba? Naintindihan niyo po? Kaya po, dito po, gusto ko lang po, actually, malawak naman po pag-aaral po nito about forgiveness, pero gusto ko lang po punta tayo doon sa pinakaugat kung bakit tayo magpapatawad. Pinakaugat kung bakit tayo magpapatawad. Okay? Kaya doon sa ating passage, dito po sa ating passage, sa Luke chapter 7, 56. Ready na ba kayo? Introduction pa lang yun. Wala kasi ako last Sunday, kaya babawi po ako ngayon. 1.5 hour. Biro lang po. Okay. Yan. Sa Luke 7 verse 36, sabi niyan, inayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo. Okay. Alam niyo ba yung
Pariseo sa Bible? Hindi ito yung tantaliman ni Pacquiao, ha? Pariseo. Pariseo, alam mo na ito. Hindi. Yung mga Pariseo po, ang sabi ng Bible sa atin, ito po yung isa sa mga religious group ng Judaism na they are very strict sa law. Para bang they are very legalistic po. For example po, ang mga Pariseo po ay sobrang higpit nila sa batas ni Moses. At kung minsan, parang mas okay sa kanila na yung bang kumbaga, gusto nilang palagi silang tama. At minsan nakakalimutan na nilang gawin yung tama para lagi maging tama sila. Kasi very strict sila doon sa law. For example po, may sakit ka, tapos nakasakay ka sa sasakyan, tapos ang driver mo Pariseo, and tapos naghihingalo ka na, parang mamamatay ka na, at kailangan mo dalhin doon sa ospital agad-agad. Pag ang driver mo Pariseo, tapos may speed limit na 20, kailangan niya sundin yun. Di ba, mamatay ka na. No? Ganon, very strict sila sa law, na kung minsan, nakakalimutan nila gumawa ng kabutihan. Ganon po sila. Pero dito, makita natin, yung isang Pariseo dito, parang medyo maayos yung tono ng pag-describe ng Bible po sa atin. Ibig sabihin, merong good intention yung Pariseo dito sa pag-i-invite kay Jesus. Okay po? Now, sabi dyan, inayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Now, kung titignan niyo po mabuti, sa Bible, ganito po yung setting nila. Pag merong kumbaga kilalang tao, Pariseo, mayaman, at nag-invite sa bahay, and often po yung kanilang bahay. Everyone is welcome. Tapos, yung mga tao sa paligid, nakikinig lang sila sa pinag-uusapan. Ganun po yung kultura po nila, customary nila that time. At yung kanilang pag-upo po, parang nakahiga. Kaya siguro wala mo silang matatama dati, no? Kasi kumakain sila, nakaganon sila, di ba? Naiipit yung tiyan nila, mabilis sila mabusog, no? And then, kaya mapapansin niyo po, dito kasi may naghugas ng paa sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung isip nyo, paano ang hugasan kung ang paa nasa ilalim ng upuan? Hindi. Ang pwesto ni Jesus marahil ay nakaganito siya at kitang-kita yung paa po ni Jesus. Okay? Tapos merong lumapit na babae. Ang sabi ng Bible sa atin, ganito po nangyari, no? Sa bayan ito, iyon ay may isang babaeng makasalanan. Sino yung babae na ito? Prostitute woman. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus. Sa gawing paanan, umiyak na binasa niya ang kanyang mga luha, ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Now, notice the verse, no? Babae, prostitute, bayaran, madumi, sa subject of lust. Yung prostitute na ito, is yung halaga niya is base doon sa binabayad sa kanya, makasalanan. At kung mapapansin nyo, hindi po imbitado ang babae na ito dito sa kwento. Kaya kung mapapansin nyo po, marami pong nilabag yung babae para lang makapunta kay Jesus. Yung paglapit niya kay Jesus, hindi siya imbitado. At ano daw ang sabi sa atin? Umiyak siya at binasa niya ng kanyang mga luha ang paa ni Jesus. That time po, isa pong kahihiyan po yun. Yung lumapit sa isang guro, babae pa, prostitute pa, isang kahihiyan po yun. Kumbaga kung ikaw yung babae, hindi ka basta-bastang lalapit. Pero sabi sa atin ng Bible, lumapit siya kay Jesus, binasa. Can you notice the word of umiyak na binasa niya ang kanyang mga luha, ang mga paa ni Jesus.
yung mga scholar po, sinasabi nila na yung author, hindi niya ma-describe kung gaano katindi yung emosyon ng babae na ito. Kaya sabi na lang ng author, umiyak siya at binasa niya na yung buhok niya at pinunas doon sa paa ni Jesus. At of course po, in the time of Jesus, kahit po ngayon, yung mga buhok ng babae ay glory po yan. Tama po ba? Yung buhok ng babae. Sino po dito ang gumagastos dahil sa buhok? Tama? Papakulay, riban, no? Papagupit. Glory ng babae yan. And lalong-lalo na po sa panahon po nila. Ganun po yung kultura po nila. Pero ang sabi ng Bible po sa atin, yung babae lumapit sa Panginoon at nagbasag po siya ng isang malaking or costly perfume, alabaster jar. 1 year of cost ng sahod. Baka may naging customer siya na mayaman at binigyan siya. Ibig sabihin, mamahaling pabango. Kaya, nung lumapit po ang babae, that woman po is broken. Basag. Basag na basag ang kanyang buhay. Yung kanyang kalooban. Hopeless. At nakita niya sa sarili niya na very sinful. Unworthy. No honor. Yung buhay niya is a subject for lust. Kaya sa tinatawagan, kaya sa tinetext, dahil may customer lang siya. Kaya siya naalala dahil gusto lang magpalipas ng yung mga lalaki at kinukuha siya. Notice the story po. Pag magbabasa po tayo ng Bible, minsan, wag lang natin tingnan yung ano yung ginawa ni Jesus. Sometimes, to appreciate the story of the Bible, we need to see ano hindi ginawa ni Jesus. Kung kayo si Jesus, anong gagawin niyo? No? For example, ako malapit sa akin dito, so, ganda kaya yun, di ba? Baka that time, baka isipin ng mga nanonood, maraming tao. Baka naging customer ni Jesus to. Parang gano'n, di ba? Pwede gano'n, no? Pero anong hindi ginawa ni Jesus? Hinayaan niya yung babae na magbuhos ng kanyang pag-ibig kay Jesus. Hindi niya pinagtabuyan. No? Hindi niya rin binulungan. Na, mamaya na lang tayo mag-usap. Hindi ganito. Jesus allowed her to express her love. And sometimes po, sa paglapit natin sa Diyos, napakaganda na meron din tayong ganito kalooban sa ating buhay. Alam niyo po, hindi natin mararanasan ang totoong kapatawaran kung wala tayong ganitong estado pagtingin natin sa ating buhay. Unless na hindi natin makita yung sarili natin na we are broken, hopeless, sinful, mahirap nating maranasan ang kapatawaran ng ating Panginoon. Kasi minsan mayabang tayo eh. And that speak of one person po dito. Now, anong ginawa ng may-ari ng bahay? Sa tingin niyo po, anong ginawa ng may-ari ng bahay? Yung Paliseo, by the way, may pangalan ng Paliseo dito, si Simon. Ang sabi ng Bible dito, nang ito'y makita ng Paliseo, nag-anyaya kay Jesus, nasabi niya sa sarili niya. Sa sarili niya lang. Paano nalaman ng author? Sarili niya lang pala sinabi. No? Marahil kwento siguro, nakwento. Kung totoong propeta ang taong ito, dapat alam niya na ang babaeng umahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Parang ganito. Naisip niya, may lumabas na bakol sa ulo niya. Kung si Jesus totoong propeta to, panigurado alam niya kung sino yung umahawak. Nang makita ito ng Pariseo,
Di ba? Ganun po yung nasa isip niya. This man think of himself is more righteous, mas banal, mas malinis, mas karapat-dapat sa Diyos. And culture po nila, pag pupunta, may bisita ka sa bahay, kailangan hugasan ng yung paa ng bisita. Kung very important very important yung bisita, sino kailangan maghugas? Yung may-ari ng bahay. Customary po nila yan. Pero kung hindi masyado importante, yung slave, yung isa sa mga alipin. Pero alam niyo po, hindi ginawa po ni Simon. Hindi niya ginawa. Bakit? Kasi ang thinking niya, try ko nga. Di ba? Huwag ko munang gawin. Bakit po? Kasi wala siyang pagkilala doon kay Jesus. Pero yung babae, nabalitaan niya siguro, that time kumakalat kung sino si Jesus, binuhos niya yung mamahaling pabango po. Alam niyo po, minsan, ganito tayo. I don't know, minsan nakaka-relate tayo dito kay Simon. Minsan mayabang tayo pag lumapit tayo kay Lord. Minsan, lalong-lalo na po sa pagpapatawad. Minsan hindi tayo nag-release ng pagpapatawad kasi minsan inisip natin na mas mabait ako. Mas masipag ako. Lord, mas mapagbigay ako. Kaya ito po yung nag-hinder po sa atin to truly, genuinely come to Jesus, and also minsan nag-hinder po ito para mag-release tayo ng pagpapatawad. Tama? Tama ba? Minsan, ako, minsan guilty po ako ganito. No? Yung bang, pag merong totoong lumapit kay Lord, minsan sa isip mo, pero kung totoo yan, maglapit mo kay Lord. Minsan gano'n, di ba? Kaya may habang po tayo. Now, anong ginawa ni Jesus? Sabi niya, Simon, nabasa ni Jesus yung nasa isip ni Simon. Simon, meron akong tanong sa'yo. Anong tanong ni Jesus? Ano po yun, Guro? Sagot niya, sinabi ni Jesus, may dalawang taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa. Alam niyo mo ba kung gaano kalaki ito sa pesos? 2 million, 2.2 million. Ganun kalaki kung i-convert mo pagdating sa pilak sa ating panahon po ngayon. Sobrang laki. At meron namang nagpautang sa kanya, 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Quits na tayo. Wala na kayong utang. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na nagmamahal sa pinagkautangan nila? Sa tingin nyo, sino? Yung numutang ng mas or mas pinatawad ng mas malaki. At yun po sabi ni Simon. Sumagot si Simon, sa palagay ko po ay ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Kaya sabi niya, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon. Nilingon niya yung babae at sabi si Simon. Parang ganito, nandiyan si Simon, dito siya nakatingin, no? Ito sabi, nakikita mo ba ang babae ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Why? Si Simon, self-righteous. Iniisip niya, mas mabait siya. Iniisip niya, sumusunod siya sa kautusan. Ang tawag po natin doon is self-righteousness. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan. Ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil sa kakahalik sa aking mga paa. Grabe, no? So verse 46, hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo,
malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya, ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. In other words, mga kapatid, kung lubos nating nakita ang ating mga sarili na pareho lang tayong lahat makasalanan, pinatawad ng Diyos. Napakalaki ng ating pagkukulang pagkakasala sa Diyos. Ibubuhos din natin ang buong pagmamahal natin sa Panginoon. The more we see ourselves na pinatawad tayo ng Panginoon, the more na magpapakita tayo ng pagpapatawad po sa iba. This is my point. This is the reason why we forgive. Napakatindi ng ating pagkakasala sa Diyos. Pero pinatawad ko tayo ng Panginoon. Amen? At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangahas ng magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, niligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Sa ibang translation is, go in peace. Alam niyo po, yung word na peace sa Bible is shalom. Means whole, buo. Yung babae, lumapit kay Jesus, punong-puno ng kalumihan, kasalanan, basag. Pero, nung na-encounter niya si Jesus, umuwi po siya ng buo. Pinatawad siya ng Panginoon. Kaya, sa ating mga nandito, minsan, baka meron pa tayong ganitong pagtingin sa ating mga buhay, na sobrang Lord, sobrang dumi ko, dami kong pagkukulang sa iyo. Lumapit lang po tayo katulad ng babaeng ito. Sa tingin natin, marumi tayo. Sa tingin natin, marami tayong pagkakasala sa Panginoon. That's the good reason not to come to Jesus. Marumi tayo. Lumapit tayo sa Panginoon. At kung nagpakumbaba tayo na lalapit sa Diyos, makasumpong tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Paglilinis. At God will make us whole. At kung iba sa atin dito, minsan, ang tingin natin sa sarili natin, mas mabait naman ako sa iba, mas mabait naman ako sa kapitbahay ko, mas mabait naman ako sa asawa ko, mas mabait naman ako sa ibang tao. Sometimes it hinders us para lumapit po sa ating Panginoon at para din magpatawad sa iba. Tama? Tama ba? Kaya minsan, siyempre sa mag-asawa, minsan yung asawa ko is From time to time, ako din naman po makagawa ng kasalanan sa kanya. Mas marami po. Mas makasalanan po ako sa bahay namin kaysa sa aking asawa. Minsan, pag yung asawa ko ay mayroong nagawa ng kasalanan sa akin, and sometimes, para bang mabigat, pero naisip ko, lagi ni-remind sa akin ni Lord, mas madumi ako. Marami akong pagkukulang sa iyo, Lord. Sino ba ako para hindi ako magpatawad sa kapwa? Amen? Alam niyo po, pinatawad siya hindi dahil sa pagmamahal niya, She loved because she was forgiven. Mahal siya ng Diyos dahil pinatawad siya ng ating Panginoon. Forgiveness is the root. Love is the fruit. Forgiven people should express forgiveness to other people. Amen? Kaya mga kapatid, because you are forgiven, forgive others. Be humble. Be humble and ask forgiveness. Amen? Don't delay forgiving others. Don't delay loving others. Don't delay reconciliation. Pag-ipagayos. Magpatawad po tayo. Amen? Forgiving is a choice. It's immediate. It's instant. Of course, healing is a process. Kaya nga po, kasinungalingan yung, saka na lang ako magpapatawad. Bukas na lang, saka na lang. It's a lie. No? Pwede ka magpatawad ngayon. Hindi ko pa kaya magpatawad ngayon. No? Forgiveness is a choice.
Kaya, kung meron man tayong mga tao nakasakit sa atin in the past, at hindi pa natin pinapatawad, now is the time to forgive. Can you think of a person, meron ba? Sa buhay natin, in the past, na hindi pa natin napapatawad? Dala-dala natin? Now is the time to forgive. Amen? Wala. Kung ilalan niyo po bigyan lang ko ng testimony. Diba? Si Pastor Danny Orquico, na na-feature din siya sa Tony Talks. Meron tayong video. Ayan, si Pastor Danny Orquico. Tatay niya, yung, kumbaga, ex-convict din siya, nakulong din siya ng matagal na panahon. Gumawa siya ng maraming kasalanan dahil sobrang galit niya sa tatay niya. Kasi yung tatay niya is talagang masamang tao. One of the notorious dito sa Pilipinas dati. And nakaka-bless lang po kasi nakilala niya si Lord sa kulungan at ngayon po, let us listen po yung kanyang testimony bago tayo pumunta doon sa aking application. Sige po. Paki-audio ha. So I got curious, and at the same time, I believe it was God who impressed in my life na ang prayer na nag-uumpisa sa puso. So I remember, ito yung una kong sinabi. Sabi ko, Lord, totoo ka ba? Ang sabi ko sa kanya, tulungan mo naman ako. Mayabang kasi akong tao. Hindi ko personality yung humihingi ng tulong. Tsaka hindi ko inaamin na meron akong problema. Kaya sabi ko, pagod na ako. Alam mo, nung sinabi ko yung pagod na pagod, nakatayo ako. So parang feeling ko, nung sinabi ko sa Diyos na pagod na ako, wala pa sa atin, parang naramdaman ko yung buong pagod at saka bigat ng mundo ko. So napaluhod ako. Nung napaluhod ako, doon na ako talaga literal na humahagod. Tapos, doon lumabas lahat ng issues ko sa tatay ko. So nung nag-umpisa akong magsalita, sinusumbong ko pala yung tatay ko sa Diyos. Parang first time ko nagkaroon ng kausap na masasabi mo yung lahat nag-hype mo sa hindi ko, lahat ang sama na loob sa tatay ko. Lahat ng bigat na nangyari sa atin. Kasi kung binabalik ako, never ko na-experience yung joy ng buhay. Parang lahat ng galit ko. Lahat ng sama na loob. Lahat ng nangyari sa buhay ko. Sinasabi mo sa Diyos. So yung naging tatay? Siya. Yung tatay na hindi niyo naranasan, pinaramdam na sa inyo. Yeah, tapos, yun nga, parang sa ito, ang sarap ng pakiramdam na meron. Hindi. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam na nagsalita ako. Pero ramdam ko na may nakinig. So, ang first time, nagkaroon ako ng kausap. Nagkaroon ako ng mahihinga na lahat ng sama na loob at saka galit ko sa dibdib ko. Tapos after nun, gumang yung pakiramdam ko. Parang feeling ko, yung sobrang daming bigat sa dibdib ko, meron tumuloy magtanggal. Tapos yun sa isa, sabi ko, tulungan mo din ako. Sabi ko, yun na. So I got curious, and at the same, hindi ako lumalabas. Pero ang struggle ko, hindi ko maramdaman yung ganong pagmamahal pa sa asawa ko. Kasi hindi pa kami hiwalay nung kalibing ko. So until pinray ko yun, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako na mahalin ko yung asawa ko, na maramdaman ko ulit yung pagmamahal ko sa kanya. Until true enough, parang sinubo ako magsabi sa kanya ng I love you araw-araw, na hindi ko kasi sa personality. Hanggang sa araw-araw ko sinasabi, nabuhay yung salitang I love you.
Until such time na sinasabi ko siya na na-enjoy ko na nasabihin yung I love you sa kanya. Paano sa mga anak niyo? Oh, I praise God kasi napakaganda ng relationship ko sa namin, ako sa mga anak namin. So, kahit sa mother-in-law ko, sa in-laws ko, naging maganda yung relationship ko sa kanila. Yung panganay ko meron ng asawa. So, we have a very wonderful relationship. Wala silang galit sa inyo, yung dalawang mong anak. Di ba? Kasi yun yung nangyari sa inyo. Yun. Inayos namin. Ay humingi ako ng tawad sa mga anak ko. Talagang yung time na nawala sa kanila, yung time na nananakit ako sa kanila, lahat yun, nag-invest ako ng time sa kanila. Eh, di ba kasi God is in the business of redemption, restoration, di ba? So, parang Second somehow, chances. exactly, somehow, yung kakulangan ng tatay ko, yung hinahanap ko sa tatay ko, yun ang binibigay ko sa mga anak ko. So, hindi niya ako tinatawag na anak, ang tawag ko sa mga anak namin, anak. Hindi niya ako ina-I love you, lagi kong sinasabihan ng I love you yung mga anak namin. Kaya nyo natutunang mahalin yung mga anak nyo kasi nakaramdam na kayo ng totoong pagmamahal galing sa Kanya. Exactly. Kasi parang sabi ko nga, kung hindi ko nakilala ang Panginoon, dalawa lang pwede kong puntahan eh. Lupa at saka Muntinlupa. Kung hindi ako patay, nakakulong ako ngayon. Totoo yun. So parang ako naman, wala na akong ibang, hindi ko na makita din yung sarili ko, naggagawa pa ng ibang bagay, maliban sa gawin, yung nais ng Diyos na gawin ko para sa iyo. Last week, no, wala kasi dyan, tapos pinutol ko na lang dito sa yung video. Pero, isa sa mga testimony niya, sabi niya, kasi nung talagang na-receive niya yung pagpapatawad ng Panginoon at kailangan niyang mapatawad yung tatay niya rin. Alam niyo po, patay na yung tatay niya. And then, alam niyo po, pumunta siya doon sa cemetery. At doon niya binuhos yung kanyang pagpapatawad doon sa tatay niya. So, talagang ginausap, of course, hindi po, I'm not promoting usapin yung pataya, pero ang sinasabi lang niya is yung kailangan natin i-release yung kapatawaran o pagpapatawad doon sa mga taong sobrang nakasakit sa atin. The reason why nakabilang po siya, naging masamang tao siya dahil puno-puno siya ng galit sa kanyang tatay. Kaya sa oras po na ito, pinatawad tayo ng Panginoon. Amen po ba? At magpatawad po tayo. Mabilisan na lang po. Ano dapat natin gawin para magkaroon tayo ng lasting forgiveness sa mga tao? Number one po, open your heart. Open your heart. Don't close your heart doon sa mga tao na kasakit sa iyo. Diba? Kung meron man po, kung meron pa. No? Ano pa? Extend compassion. Yung tao na yun, kailangan din ng Jesus, especially kung di pa nakakilala sa Panginoon yun, let us extend compassion doon sa tao na yun. At someday, siya din po ay makakilala sa Panginoon. Release the prisoner, palayain mo. Yung sarili mo at yung tao na yun, palayain natin. And forgive each sin and wounds. Release it. Forgive. Pwede mong ilista at alalahanin, Lord, pinapatawad ko na ito yung ginawa niya sa akin, ito yung sakit na ginawa niya sa akin. Isa-isahin mo at release it to God and forgive that person. Kung meron na kayong pagkakataon, nakausapin yung tao na yun, habang buhay pa, forgive that person. And lastly po, gusto niyo bang malaman na talagang patawad na tayo? Bless the person and do good for the person. And kung nahiya pa tayo, start praying for the person. Pray for him or her. Marahil, kamag-anak man natin, magulang man natin, anak man natin. At huwag natin hayaan na yung unforgiveness, yung galit, hinanakit, dalhin natin hanggang paglaki natin. Hanggang mamatay tayo. Nakakalungkot, no? Namatay ka na, hindi pa tayo nag-release ng pagpapatawad. Pero, love today, forgive today. Well, let us pray po. Tayo pong lahat ay yung mo at manalangin. Sa oras na ito, kung nakita natin yung sarili natin na malayo sa Diyos, makasalanan, and that is the starting point to come to Jesus. Hindi mo kailangan maging mabait muna para patawarin ka ni Lord. Kailangan mo is aminin lang sa Panginoon.
maging honest lang kay Lord. Lord, pagsalanan ako, Panginoon. Lord, madumi ang aking buhay, Panginoon. Pero Lord, lumalapit ako sa inyo na meron kababahang loob, Panginoon. Patawarin niyo po sa lahat ng aking pagkakasala, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat wala kayong tinatanggihan, O God. Yung babae na ito, Panginoon, sa kwento, napakadumi niya. Nakakahiya yung kanyang buhay. Pero hindi niyo po siya tinanggihan. At alam ko, Panginoon, hindi niyo rin po ako tatanggihan pag ako'y lalapit sa inyo. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako. At Lord, maghali kayo sa aking buhay, Panginoon. At Lord, kung meron man kami, Panginoon, meron pa kaming hinanakit sa kapwa namin, Panginoon, sa ibang tao, sa pamilya namin, sa mga tao nakasakit, nakasugat sa aming mga kalooban, Panginoon. Lord, sa oras na ito, nagpapahayag kami ng kapatawaran. Lord, doon sa mga tao nakasakit sa amin, marahil hanggang ngayon, Lord, dinadala pa namin. Lord, yung pait, Lord, yung sugat sa aming mga puso, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Lord, palayahin niyo po ang bawat isa po sa amin. Palayahin niyo po kami, Lord, sa galit, sa hinanakit, Panginoon, sa sama ng loob, Panginoon. At nagpapahayag kami ng kapatawaran doon sa tao na yun, Lord. Kung paano niyo po kami pinatawad, ganoon din po, Diyos, pinapatawad namin yung mga tao nakasama ng loob sa amin, nakasakit sa amin, Diyos. Lord, maraming salamat po. Nilig ko po, Lord, ang iyong banal na Espiritu ang tumapos, Panginoon, sa mensahe na ito, God. Lord, in real life po, God, mahirap. Pero Lord, sa biyaya niyo po at sa lakas at tulong ng iyong banal na Espiritu, magagawa po namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. God bless po.